Isang malaking desisyon ang bibitawan natin ngayong araw. Ile-let go na natin si Kaluwa. Para sa akin itong ZX6R, itong si Kaluwa ang pinaka-espesyal na naging motor ko sa buong buhay ko. Ang dami naming napagdaan ng dalawa. Kung napanood nyo naman yung video natin, yung puyat natin, yung pagod natin, yung oras natin para lang dito kay Kaluwa. Dumating yung point na kailangan nating let go si Kaluwa eh. Kahit bihira ko gamitin to, sobrang kinis nito. Maya't maya punas nito kahit nandito lang sa garahe. Ay, ilabas na muna natin to. So daan na tayo mag-explain. Panigurado marami sa inyo ang nalulungkot at nadidisappoint sa decision na ginawa natin. Dami namang hams dito. Ilan ba to? Kami talaga ni Kaluwa. Bulahaw Kaluwa eh. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kung isa kayo sa mga taga-subaybay natin sa channel natin, panigurado napanood nyo naman siguro yung history namin ito ni Kaluwa. Pinapagdaanan namin itong motor na to, yung mga taong nakasama natin para pagandahin ulit at mabalik si Kaluwa. Si Brother Ken, si Jello, Garage Point Manila, lalo na Alexis, Alvin, at buong staff na bumubuo ng Garage Point Manila. Hindi nila alam to dahil biglaan tong decision na to. Alam ko marami sa inyo ang nag-iisip, all this time akala ko ikikip mo yung motor na yan. Well, akala ko rin hanggang sa napagtanto natin na mukhang mas maganda kung ile-let go natin siya. Meron tayong tatlong rason kung bakit natin siya papakawalan. Kung napansin nyo, dalawa yung sport bike ko sa bahay. Dalawa silang ZX, isang 600 ito, at isang 1000 na ZX-10R. Kung napansin nyo sa mga vlog ko, sa mga ride ko, lagi kong ginagamit yung 10R. Sobrang dalang ko siya gamitin. Actually, nakatambak lang siya sa garahe. Punas lang lagi kahit di ginagamit. Kapag meron kayong dalawang bagay na magkamukha, sabihin natin meron kayong iPhone 13 tapos meron kang iPhone 15, ano yung lagi mong gagamitin? I mean, darating ka sa point na meron kang favorite na gamit eh, di ba? Lalo na kung parehas lang. In my case, mas nag-enjoy ako gamitin yung 10R. Well, sabi ko nga sa inyo, sapat na tong 600 para sa road condition natin sa Pilipinas. I mean, ilang horsepower to? 123 or 127, ewan ko, nakalimutan ko na. Super sport, ang ganda ng tunog. Pero kasi full package ang 10R eh. Mas bulky yung 10R, which is okay sa height ko. And then kapag gagamitin ko yung 6R, para ba akong nasa Ninja 400, parang ganong feeling eh. To make the story short, nakatambak lang ang 6R sa bahay. So isa yun sa mga reason natin kung bakit ile-let go natin siya. Pangalawa, mayroon ako in-upload na video kung saan kasabay ko mag-ride yung tatay ko. Gamit niya tong si Kaluwa, gamit natin Soju yung 10R. May reason yun kung bakit natin ginawa yun. Yan ay dahil ito ay binigay ko sa tatay ko. Ang tagal niya ng OFW sa ibang bansa. Well, OFW, nasa ibang bansa naman talaga. At never niya pa na-experience yung mga ganitong klaseng motor. Yung inline 4, lagi lang siyang hassle sa buhay. Yung bata kami, sobrang spoiled namin sa kanya. Kumbaga, onti lang yung nabibigay niya para sa sarili niya eh. So, binigyan natin to. Inayos natin siya, mas napaganda pa nga ng gusto. Pero gano'n pa man, wala siya sa Pilipinas.
Lagi siyang nasa ibang bansa eh. So ako lang din gumagamit. Kaya na-stock ko sa bahay. At kung napanood nyo naman yung video nung nag-ride kami, eh hirap na hirap siya. Well, hindi naman niya sinasabi, pero nakikita ko na nahihirapan siya dito sa bike dahil super sport to. Medyo maedad na yung tatay ko. Lagay sa kanya yung relax eh. Kaya pasok, number 3 reason, pakapalitan natin siya ng upright riding position ng bike. Yes, papalitan po natin si Kalua ng naked or retro or adventure ng motor. Hindi ko pa alam, basta upright riding position para relax siya. Pero ganun pa man, majority ako pa rin gagamit. Wala siya eh. Tsaka lumalayo kasi tayo eh. Wala tayong bike sa garahe na may lalayo yung bike. I mean, yung relax riding position na pupunta ka lang from point A to point B. Ganong klaseng bike. Dalawa super sport natin sa bahay eh. Ganda talaga sa lugar na to, no? Ito yung daan na kung saan bawal ang low displacement bike. 400cc pataas lang nakadaan dito. At least diba, meron tayong isang upright bike sa garahe. Wala eh, meron lang ako doon scooter. Tapos yung Rouser na college bike natin, yun lang yung motor natin sa garahe. 60. Teka kuya, palabas na ako. Ay, miss ko tong view na to. Yung handlebar niya, yung clip-ons niya na napakababa. Yung ganitong klaseng dash, gustong gusto yung ganitong klaseng dash eh, kaya sa bago ng mga Kawasaki. Ganda pa naman ng decal nito. Walang ibang motovlogger ata sa Pilipinas na makakapantay sa experience namin dalawa. Dito tayo saglit dito. Ganda ng kulay niya, no? One of one dito sa Pilipinas. Okay, kung napapansin nyo, this is Battleship Gray. Well, medyo blue nga, pero majority gray dahil gray sa ORCR to. At nilagyan natin siya ng sticker sa harapan na pang 2022 para bumagay sa tangke na nakabit sa kanya dahil hindi ko matanggal to. Pinailalim nila sa top coat, pero ganun pa man, mas bumagay to. Anong mga good stuff na nilagay natin? Bago yung gulong, DS Batlux RS11. Both front and rear, sobrang bago pa. I think 90-92%. Ganun pa siya kabago. Makikita nyo, may balahibo pa eh, oh. Ang ganda ng gulong na to. Itong gulong na to ang gamit ko sa 10R kapag nag-race track ako. New rotors, bagong mags, powder coat by Defy Custom. Alaga po itong motor na to ng Garage Point Manila. Sila po nagme-maintain nito, sila nagpapaganda nito. Hindi nila hinahayaang may mali dito sa bike na to. Kaya Alexis, Alvin, maraming salamat sa pag-aalaga dito kay Kalua. Mirror, this is stock. Levers natin, ito yung natitiklop. Ayan. Clip-ons natin is stock. All parts original from Kawasaki. Lahat original yung pinalta natin. Chassis, new radiator, bagong oil pan. Signal light natin, this is TST. Medyo mas maliwanag dito. TST signal light. Napakaliwanag nito. Ito pa lang 9,000 na. Evotech, original Evotech. Dito yung peking Evotech na nabibili nyo sa mga online lang. Original GB Racing engine cover. Yes. Ito pa, bagong DAD chain. Original Evotech spool, tail light, tsaka fender. Ito yung stock. Hindi ko na fender eliminator. At ito pa ang maganda dito kay Kalua. Itong exhaust na to, itong SC Project canister na to, this is original ha. Hindi ito yung Japik na SC Project na nabibili nyo lang kung saan. Ito 35,000 na to. Ito lang. Then yung elbow natin, pina-customize natin to. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Sorry. Siguro ilalagay ko dito sa description sa baba. Air filter natin, naka DNA Racing air filter tayo. Bagong spark plugs. Newly change oil, alagang alaga. Issue, wala. Well, meron pala, sorry. Kapag full turn, kapag iusog nyo siya sa parking, ito yung stock na limit nya. Ayan. Pero dito sa kaliwa, medyo mas sagad siya. Nawala yung stopper niya eh. Ayun o, yung nag-i-stop sa kanya. Kanan ba kaliwa? Parang parehas lang. Sobrang minimal lang kasi hindi nyo makita yung difference eh. So, this is our Kalua. Napakagandang bike.
Tara na, ikot tayo ulit gamit si Kaluwa one last time. Talaga sa X6R kahit kailan. Dito yung unang araw na huminto tayo nung kinuha natin si Kaluwa. Dito rin namin tatapusin yung journey naming dalawa. The bike is not for sale. Sa mga may gustong mag-avail kay Kaluwa, kung gusto nyo lang nasa description box yung link. Pindutin nyo lang at doon, pwede kayo mag-message doon. Parang bilis ng panahon, no? Dati pangarap ko lang magka-ZX6R. Ngayon, dami na nangyari. Well, wala pa akong bike in mind, pero ganun pa man, I guarantee you guys na deserving yung ipapalit natin dito. Hindi pwedeng basta-basta bike lang, no? Dahil Kaluwa to dapat the best din yung ipapalit natin. So that's the end of our journey with Kaluwa. At ito na siguro ang huling ride natin sa kanya. Let me know what you guys think in the comment section down below. Please help us with our channel by liking this video, and also please do subscribe kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content. Kung mahilig ka sa motor, huwag kang mag-alala dahil nasa tamang channel ka, as always. Kaya mga K2Pies, see you sa next content. Kaluwa is now for sale.